na sana sa dagat ang bansang ito noong 1990s pa. Dahil kalahati ng kalupaan nila ay below sea level. Pero may ginawa silang sobrang genius kaya hindi sila binabaha. Ito ang Netherlands, ang hari ng flood control sa mundo. And speaking of flood control, at isa kang Pinoy, mapapasana all ka talaga. Sa unang tingin, akala mo edited o AI. Pero legit yan. Sa Netherlands kasi, may isang tulay na hindi para sa mga kotse, kundi para mismo sa tubig. Ang tawag dito ay Veluwemeer Aqueduct na binuksan noong 2002. Dito dumaraan ang bangka sa ibabaw, habang sa ilalim naman, mga sasakyan ang dumadaan. Naging isa ito sa simbolo ng Dutch engineering. Matibay at sobrang astig ng execution. Pero kung akala mo malupit na yan, wait till you see the Netherlands flood control system. Alam mo kasi halos kalahati ng Netherlands literal mas mababa pa sa dagat. Kung walang flood control, matagal na silang lunod. Pero dahil matalino sila, ginawa nilang best friend ang tubig. Hindi lang basta takot sa baha, inaral nila kung paano i-control at i-harness ito. Pagkatapos ng deadly North Sea flood noong 1953 na pumatay ng napakaraming tao, nagising ang Netherlands. Dito pinanganak ang Delta Works, isang series of dams, dikes at storm surge barriers. Sa sobrang genius ng pagkakagawa dito, tinawag itong one of the 7 wonders of the modern world. Ang engineering nito parang galing sci-fi, pero totoong buhay. Para bang sinabi nila sa dagat, hanggang dyan ka lang ha, bawal lumampas. Ang isa sa projects ng Delta Works ay ang Astla Deck, isang seawall na 32 kilometers ang haba. Parang Quezon City hanggang Bulacan na yan. Ang Netherlands ay nag-construct ng napakahabang pader sa gitna ng dagat. At hindi lang basta pader ha, ginawa nilang highway ito sa ibabaw. Ibig sabihin, habang nagbabiyahe ka sakay ng kotse, sa ilalim mo, tinitigil ang dagat para lamunin ang kanilang lupa. Dahil dito, ang dating saltwater bay, ginawa nilang freshwater lake na, kontrolado at ligtas. Kung sa Pilipinas, emergency style tayo gaya ng plastic drums at prayers bago umulan, sila 32 kilometers sa concrete seawall na tumatagal ng daang-daang taon. Ganoon kalupit mag-isip ang mga Dutch. Pero kung may bida sa lahat ng flood control projects nila, ito yon, ang Maasland Carrying, isang giant storm surge barrier na parang higanting pinto ng dagat. Automatic siya nagsasara kapag may banta ng storm surge papasok ng Rotterdam, isa sa pinakamalaking port sa mundo. Isipin mo, parang version nila ng automatic gate. Pero hindi para sa subdivision yan ha, kundi para sa buong dagat. Built in the 1990s, hanggang ngayon, isa yan sa pinaka-advanced na flood defense system sa buong planeta. Imaginin mo na lang na may ganyan tayo sa Metro Manila. Saan kaya magandang itayo yan? Hindi lang pader at pump ang laban ng Netherlands. May real-time monitoring systems din sila, satellite data at hydrological modeling para mapredict ang galaw ng tubig. At ang pinaka-mind-blowing, hindi nila tinatratong kaaway ang tubig. Instead, they live with water. May mga floating houses, water plazas na nagiging park kapag tuyo pero reservoir kapag umuulan. Kaya ang Netherlands, hindi lang flood-proof, kundi climate resilient din. Ang tanong, magkano ang ginastos ng Netherlands dito? Ang buong Delta Works project ay umabot ng 710 billion pesos or approximately 5 billion US dollars nung natapos siya noong 1997. Pero kung i-adjust sa inflation, that's 1.2 trillion pesos already. Ang tanong, kaya ba natin gastusin yan sa Pinas? Well, ang national budget natin for 2025 ay 6.3 trillion pesos. Ang Netherlands at Pilipinas ay parehong may banta ng pagbaha. Pero dito sa atin, imbis na modernong Delta Works, ang meron tayo ay trillion peso flood control scandal, ghost projects, overpriced dikes, substandard construction. Lahat meron. Ang pera na dapat panangga sa baha, nilamon ng buhaya. Kaya naman mga kamagkano, panahon na para magsalita. Kasi habang tahimik tayo, lalong nagiging komportable ang mga buhaya. Nasanay na sila na pinapalagpas lang natin, na parang normal lang ang nakawad. Nililito tayo ng mga issue hanggang makalimutan natin yung pinakamahalaga, pera ng tao. Dapat para sa tao. Kaya speak up, demand better. Dahil kung hindi tayo kikilos, lalangoy at lalangoy ang mga buhaya, habang tayo lulubog sa baha. Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.